ang talagang legit na powerhouse sa mundo ng pageantry, di ba? Kasi tingnan nyo grabe ito mga bansa. Ang galing naman din kasi ng mga chai-chai, di ba? Nagpapadala din naman sila ng mga magagandang kandidata, di ba? Di ba? Ginagaya-gaya nga nila tayo, di ba? Ginagaya-gaya nila yung ating mga pasako. So, katulad nga ng unang nakaraan, no? Sa Miss Universe 2024, ang China, talaga namang ginaya rin ang evening gown ni Gazini Ganado. O pati yung kay Chelsea Manalo na yung doon sa luneta, yung kumakanta-kanta doon na din si Chelsea Manalo, di ba? Tapos sumakay pa siya ng jeep, ganyan. Kasi yung mga ganun, di ba? Nakakaloka yung talaga yung mga chay-chay. Lahat gagawin nila para makuha ang titulo ng powerhouse, di ba? Grabe din ang kailan mga bansa, kaloka, di ba? Grabe yung kanilang mga galawan, yung kanilang mga bugahan. Kung iisipin nyo, 2 consecutive years, di ba? Na lagi silang pumapasok sa top 5. Parang ang nangyayari daan, um, matatandaan niyo yung yung sa Kira hanggang sa Island Kira, di ba laging nag-runner up ang Philippines, parang may pattern ito. Kaya huwag na kayo magulat na sa mga susunod na taon o baka next year, Thailand na talaga ang giraming Miss Universe at masukitan nila yung kanilang pinakamimiting corona sa Miss Universe, di ba? Ang sabi nga ng mga Thai, sila lang daw ang namumukod tangi sa 2 taon na nakaraan sa Miss Universe, no? Ang namumukod tangi or namumukod tangi Asian country na pumapasok sa top 5. At wala na nga dyan ang Philippines. Sinasabi nila, hindi na daw nag-shine ang Philippines. Nawalan na daw ito ng kinang pagdating sa Miss Universe. Gaano kaya ito patotoo, di ba? No more please na daw. Kaya sigurado na yan, dati na yan, makakaranas ko sila ng hanggang top 5, di ba? Ano masasabi niyo dito? Bakit pa sila lagi makakaranas ng top 5 or even top 3, di ba? Well, eto lang yan mga friends, no? Well, yun na nga, no? The new powerhouse, with the power of the owner na rin, di ba? Alam naman nating lahat yan, no? The power of the owner. Siyempre, nandiyan din naman si Ron Rocha, di ba? Kaya hindi rin imposible masusucceed ng Mexico or lagi lang nasa top 5 or nasa higher placement ang Mexico. Hindi na malapit yan, no? Ito nga, no, once yung Thailand nga yung may-ari na, yung CEO na yung may-ari ng institution, they will always be on top of their game, no? Talagang panigurado. Siyempre, kung pa naman may-ari ng organization, ahayaan mo bang papaimburnal ang iyong kababayan? Siyempre, hindi, di ba? So, siyempre, ayan, no, si Hello the Universe, di ba? May payakap-yakap pa kay Chay Chay, nung after nga nung preliminary, tapos yung after din ng coronation night, sino bang kaakibat o limakap kay Chay, kay Upal Suchada. Siyempre si Hamida Universe, di ba? Pero normal lang yun. Siyempre, magkababayan sila, no? They both eyes. So okay lang. It's definitely fine. Pero siyempre, yung pagpasok pa rin, sa akin lang, okay lang sa akin maging si Thailand. Kung talagang mas malakas, kung talagang malakas si Thailand, this year, pero nakita ko si Thailand kasi sa laban niya sa Miss Universe, parang, I don't know, parang mas maganda siya during Miss Universe Thailand. Kung ako talaga, tatanungin na, okay lang sa akin makunahan ng Thailand. Basta sana nag-perform ng maganda, diba? Kung tutusin lang, mas gusto ko pa si Antonio Curcio na makoronahan ng Miss Universe last year. Kahit pa paano. Kasi si Antonio Curcio, mas nagagandahan ako kay Opal Suchana kasi nga nakita ko sa personal during Miss Universe Thailand. Pero kung titignan mo yung kalibre, I think Antonia Persil, parang kung ikukumpara mo sa galawan, sa overall looks ni Opal Suchana sa Miss Universe 2024. Tulad ng sinabi ko, mas maganda pa siya nung Miss Universe Thailand. Kay ano pa rin ako? Kay Antonia Persil pa rin ako. I think Antonia Persil, kung nakoronahan sa last year,
mas okay pa sa akin kesa kay Opal Suchata. Siya yung mas nakikitaan kong may pagka-queenly at saka nakikitaan ko na, alam mo yun, may nakasalpak na corona ng Miss Universe sa ulo ni Antonia Persil. Kesa dito kay Opal Suchata. Well, obvious naman yung mga breaks na laging nilalaglag, yung magagaling sa Q&A. Lalo-lalo na nung last year, di ba? So, ayan, just like, yun nga, tulad yung nakaraang taon, diba, sino ba mga malalakas dyan? Si South Africa, diba? Ang lakas din sa puntaan. Si Philippines, Michelle Marquez, diba? And etc. Pero pinaimburnan ni Halula Universe, diba? Yung mga magagaling talaga sa puntaan, lalong-lalo na, Philippines, talagang nilalaglag nila. So, sa tingin ko yung South Africa, ngayon sila dati, kita mo, laban na laban sila sa Miss Universe, diba? Pero ngayon parang wala na lang. Eme-eme na lang nila dyan, diba? Parang wala na rin silang pakailan. Basta maka-join na lang, kung papala rin, maganda, kung hindi, okay lang. Next chance nila, parang gano'n. So, ayun, kasi nga, alam nila na ang Pilipinas, ang South Africa, ang India, pag humawak ito ng mikropono, ay talaga namang kahit yung mga host doon, ay lalamunin nila ng bonggang-bongga. Kaya ngayon, ang ginagawa ng Miss Universe Organization, hindi nila ipinapasok yung mga magagaling sa kudaan. Kasi kahit naman yung last year, kahit naman this year, yung mga candidates na pumasok sa top 3 or top 5, hindi rin naman ganun kagaling sa kudaan, diba? So talagang nilalaglag nila kasi alam nila, threat sa kanila itong mga ito. Pag bumuga ito ng mga magagandang sagot, tapos hindi nila pinasok sa mataas na rank o hindi nag-penetrate sa top 3 or top 5, maka-question ang integridad at credibilidad ng organization. Kaya doon pa lang, siguro sa top 10 pa lang, talagang nilalaglag na nila, diba? So, ang galing niya maglaro ni Halula Universe, diba? Tsaka siyempre si Rodro siya na rin. Diba? Tapos, ayan, sinasabi nga nila na sila na yung powerhouse, legit powerhouse sa mundo ng pageantry, pero ano yun, tapos ano na, diba? Nag-uwi lang naman ng Miss Universe Asia 2024 ang Philippines. May title, diba? Hindi basta-basta placement, title, diba? So, sino na ngayon ang powerhouse sa mundo ng pageantry, diba? Si Chelsea Manalo lang naman, diba? Ang Miss Universe Asia. So, eto nga, hanggat siyempre nandiyan si Raul, di ba? Nandiyan si Halula Universe, yung mga may-ari ng Miss Universe Organization, lagi na silang yan, pasok sa mga panigurado yan, no? Sa totoo lang, tulad ka ng sinabi ko sa inyo, hindi ko na naman, siyempre sabi ko, huwag nating i-judge si Raul muna, di ba? Dahil nga siyempre, hindi pa naman natin alam yung, kumbaga kung anong galawan nito, makikilala pa natin yan pag anong tawag dito, pag Miss Universe or pagkatapos sa Miss Universe, pero ayan na nga, diba? Siyempre, nung pagkatapos sa Miss Universe, nakita na natin talaga yung kanilang yung kanilang tunay na galawan, diba? Eh, si Raul Rocha, alam niyo na. Gusto pala nito mga blonde, diba? Gusto niya yung mga ganung kulay ng buhok at mapuputi, diba? Ganyan kaya kay Denmark, diba? May napupusuan na pala itong koronahan noon pa, diba? Nung nagpunta nga siya sa Denmark, diba, binisita siya sa headquarters niya. After kay Halu. Tapos, before the Miss Universe, tapos pumunta nga ito dito sa diba, sa Mexico. Ayun, nakita na niyo. Ni Halula Universe, ni Halula Universe, ni Raul Rocha, diba? So, bet na bet ng lolo nyo, diba? Ito si Miss Universe 2024, ayan But anyway, ayun nga, parang nakikita ko dito, parang drought season para sa top 5 sa Philippines, no? Parang sabihin natin, huwag na lang tayo umasa, kumbaga parang next year or sa mga susunod na taon, parang hindi na ako mabibigla kung hindi tayo makakapasok dyan o makakapag-penetrate, no? Kung lagi na lang Thailand, ayan, Mexico, di ba? Pumasok din si Mexico sa, di ba? Nakakaloka. Hindi na ako magugulat pag lagi nandiyan si Thailand. Hindi na imposible or sa Mexico. So, laging nakahanda na ang aking punta, no? Para dyan sa Miss Universe every year. Siyempre,